Ivana's POV. Good day, Miss Alcantara. Mr. Thompson wants your presence in his office in 5 minutes. Magarang nasambit niya kaya napakunot ang noo ko. What? I ask. Hindi ako makapaniwala na talagang wala ako sa mood ngayon. Sumunod po kayo sa akin? Magarang nasabi niya sabay ngiti. What did I do? I am not in the mood. Inis may sumunod pa rin ako sa babae. Tahimik kaming dalawa sa loob ng elevator kaya ilang beses akong napairap. Nang bumukas ang elevator, tamad ulit akong sumunod sa kanya. She pushed the familiar door so I went inside. Kagad nagtama ang mga mata namin ng CEO na prenteng nakaupo sa swivel chair. Good morning, sir. Mahinang sambit ko at sa kadandahan na naglakad papalapit. Tumigil ako di kalayuan sa lamesa ni Wilson. Kita ko kung paano niya akong tignan mula ulo hanggang paa na may pagtataka. You left this yesterday. Malamig na sambit niya sabay lapag ng sunglasses ko sa lamesa. Thank you. Sabi ko at mahinang kinuha yon at yumuko rin ng bahagya. Kung nasa mood ako ngayon, baka iba na ang nagawa namin. But I am not in the mood. I'm not even in the mood to talk right now. Nang muli ako mapatingin sa mukha niya, naabutan ko siyang titig na titig sa akin para may hinahanap. Kagad ako napaiwas ang tingin dahil nakaramdam ako ng awkwardness. He is trying to read me. Nang wala na siyang sinabi, naparunok na lang ako at buong tapang ulit na sinalubong ang mata niyang kuryoso at nagtataka. I will excuse myself now. Thank you. Sabi ko at tumalikod na kahit hindi pa siya sumasagot. Habang naglalakad ako papunta sa pinto, ramdam ko pa rin ang titig niya. Gusto ko siyang lingunin at tanungin kung ano mang problema niya pero hindi ko na ginawa dahil sa ngayon gusto kong mapag-isa. Nang makalabas ako, yun lang ang paglingon ko sa kanya. I saw how he clenched his jaw while looking at me so I immediately avoided his gaze before closing the door. Thanks. Mahinang sabi ko sa sekretary niya nang madaanan ko at kagad akong dumiretso sa elevator. Napakabilis ng paglipas ng oras dahil di ko na malayo ng mga ginawa ko. After eating lunch, I just straightly continue working again. Nang mapatingin ako sa oras, 3:00 na, kaya mahina akong sumandal sa sandaran ng swivel chair ko. Kinuha ko ang phone ko at dandahan na nagbukas ng FB. And to hurt myself more, I stalked my sister's account. Ang unang tumambad sa akin ng family picture nila, kaya peke ako napangiti. Always grateful to have them. Pagbasa ko sa caption, nagtagal ang tingin ko kay daddy na malaki ang ngiti. Kung titingnan, malaki ang pagkakahawig namin ni Christine. She is 2 years older than me but I think I'm taller. She's lucky because her life is almost perfect. Napakurap ako, agad pinatay ang phone ng mahimasmasan. Ivana, stop acting like a broken heart. Bulong ko sa sarili bago tumayo para bumili ng kape sa baba. Tulala ako sumakay ng elevator at nakarating naman ako kaagad sa ground floor. Pagkalabas ko ng elevator, agad nang tumambad sa harap ko ang maladyos na mukha. Napawang ang labi ko dahil nagtamang mata namin. He is very serious. Nabilis ko siya nilampasan at tuloy-tuloy akong lumabas ng building. He can be with Monique all he wants. Wala ako sa mood ngayon. I suddenly craved for the taste of liquor. I need to get drunk. Alcohol is always there to comfort me. I bought a coffee before I returned to our building. Pansing-pansin ko talagang pagtingin sa akin ng lahat na para bang isa akong anghel na bumaba sa lupa. I even saw them gossiping about me but I don't care. At dahil hindi ko na kaya pang manatili sa office, mabilis ko kinuhang bag ko. Mag-overtime na lang ako bukas. Hindi ko lang kayang tapusin ang araw na to dito. I need to get drunk. I hate this feeling. Palagi na lang akong naglalasing sa tuwing may problema. But what can I do? Ito lang ang meron ako. Naisip ko nga mag-aya ng mga kaibigan ko kaya naglabas ako ng phone. Pero hindi ko rin tinuloy kasi alam kong busy sila. And who would want to accompany me? Eliza? Miles? I don't know. They're busy. Nang pumasok ako ng kotse ko, hindi na ako nagsayang pa ng oras. I drove fastly towards the nearest bar. Pero dahil traffic at gabi na ako nakarating, I smiled when I heard the familiar loud music. It's me and myself for tonight. Sarcastic pang sambit ko bago tumuloy sa loob. Wala akong pakialam kung di man maganda ang suot ko ngayon. I want to get rid of these feelings. Gusto kong mawala na tong bigat ng dibdib ko. I hate this. I hate being alone. Dumiretso ako ng bar counter. Martini. I ordered so the bartender looked at me first before preparing my order. Hi miss, alone. Kagad kong nilingon ang kumausap sa akin.
I saw a handsome guy smiling like an idiot. Napatitig ako sa mukha niya at natawa na lang dahil ginagawa akong basihan ang mukha ni Wilson para sabihin na gwapo ang isang lalaki. This guy is seriously handsome. Pero kung magtatabi silang dalawa ni Wilson, walang-wala ang lalaking to. Yeah, and I want to be alone. Walang pakundangan sambit ko, kaya nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki. Kita kong pagkapahiya sa kanya, pero mabilis ako nag-iwas ng tingin at nag-order ng panibagong shot. Umalis ang lalaking kumausap sa akin kanina, kaya napangisi ako at mas inilong pa ang sarili sa alak. Marami pang sumubok na mag-aya sa akin, pero lahat sila'y binabara at tinatanggihan ko. Nang makaubos ako ng 5 shot, mabilis ako nakihalubilo sa dance floor. I laughed and I swayed my hips with the girls I don't really know. Hinayaan kong sarili maging masaya kahit wala akong kakilala. I saw some familiar faces but I don't know their names. Nakontento ko sa pagtawa habang sumasayaw. Men tried to hit me, but I don't let them. Sa gitna ng pagsayaw ko'y wala sa sarili na patingala ako sa second floor. And my eyes widened when I saw a familiar guy. Wilson Thompson is here and he's still wearing his suit. Hindi ako sigurado kung kanya pa siya o dahil ngayon ko lang siya napansin. Ang kaninang bigay na bigay kong sayaw na hinto. Nakalimutan kong steps na dapat kong gawin. Naparunok ako na ilang beses saka napiling bago naglakad paalis sa dance floor. Naikuyom ko ang kamao ko habang naglalakad pabalik sa bar counter. Na makaupo ako'y napatingin ulit ako sa pwesto niya. And my eyes narrowed when I saw him talking to a woman. Madilim, pero alam kong hindi si Monique iyon. The woman is wearing a blue tube dress, and she's obviously trying to get him. Napangiwi ako at muling umorder ng inumin. Sunod-sunod akong uminom habang pasulip-sulip sa itaas. Eliza may be right. Baka nga isa lang sa mga fling niya si Monique. How could I know? Hindi naman ako nabibiling socialite. Nakaramdam ako ng hilo sa sunod na inom. Kaya tumayo ako at naglakad papunta sa banyo. Hilong-hilo na ako at umiikot na rin ang paningin ko. Pero nang makarating ako sa banyo, punong-puno iyon. I mean, it's not full, it's locked. Marami nag-aabang dahil sarado nga. Flirt people might have making love inside. Inesasambit ko. Dahil hilong-hilo na ako at gusto ko ring umihi, hindi ako nagdalawang isipang pumunta ng second floor para doon na magbanyo. Unlike in the first floor of this bar, the second floor was a bit peaceful. Walang mga nagwawala, maingay din pero namataan ko si Monita nag-iisang nakatayo sa isang sulok. Napataas ang isang kilay ko na makita na nakatingin siya sa isang direksyon. My forehead creased when I saw that he's watching her boyfriend chatting with another woman. Or should I say, fling? Napangisi ako dahil sa bandang harap ko ay aksidente niya akong nakita. I waved at her playfully so he glared at me. Siya mismo naglakad palapit sa akin kaya mas lalo lang ako napangisi. Here you are. Kamusta naman ang panalandi mo? Matapang na sambit niya kaya't napairap ako. I think I'm feeling better than you are. Pero ano yung sabi ko sa besulap kay Wilson at sa babaeng nakita niya. Kaya nainis siya. I pouted a bit to act like I'm concerned but I could do anything longer. So after a couple of seconds I laughed. You! Ulaan ko, Monique. Wala na ba kayo ni Wilson Thompson? Tanong ko kaya't nagdilim ang mata niya sa galit. Kiniyom niya ang kamaon niya. Parang ilang sandali pa ay sasaktan niya na ako. Alright, you are nothing. You just assumed. Enlighten me please, I don't understand. Natatawang sabi ko sabay sulab sa direksyon ni Wilson. And I got shocked when our eyes met. That means he's looking at us or he's guarding Monique. Nainis ko sa naisip ka't nagalit kong binilingan si Monique. Ivana, stop acting like you know nothing. Malandi ka. She shouted so I stepped back while rolling my eyes. Chill, I don't understand what you're talking about. Inis na sabi ko at saka siya tinalikuran. Nawalan na ako ng ganang pumunta sa banyo. I'll just drink downstairs. I will enjoy this night dahil sa hilong nararamdaman ko, nagkanda tapilok na ako. Marami pa akong naitulak para lang makadaan. The whole place is dark, blurry din ang paningin ko at ilang sandali na lang, maaari na akong madapa dito. Shit! Mura ko na babangga ako ng isang babae, kaya muntik na ako mawala ng balanse. I felt someone holding my waist to support me from what happened, so I slightly pushed him. Pero na makita ko kung sino yon, biglang tumuno ng puso ko sa di malamang dahilan. Get off me! Sabi ko.
Hindi ko alam kung totoo pa itong nakikita ko pero ngayon, nandito na si Wilson sa harap ko habang nakangisi ng sarkastiko. Nagpatuloy ako sa pagbaba ng hagdanan pero hindi nagtagal na walan alat ako ng balanse at muntik ng masubsob pero may pumigil ulit sa bewang ko. Umuwi ka na, sabi ng pamilyar na lalaki kaya muli ko siyang itinulak bago muling umiling. No! Nagpatuloy ako sa paglalakad kahit sobra-sobrang pagkahilong nararamdaman ko. Sa kabila ng sitwasyon kong yon, nagawa ko makabalik sa bar counter na mag-isa. I ordered a lot of hard drinks before going to the dance floor. Nakihalubilo ulit ako at nakisayaw kahit wala na ako nakikitang klaro sa paningin ko. My whole world is spinning, but I don't care. If someone touches my butt, so I turn to that guy. Mura ko sabay tulak sa lalaking tawang-tawa pa. I'm sorry, nadulas ang kamay ko. Malanding sabi niya. Muli ko siyang itinulak at dahil lasing na ako, hindi gaanong malakas iyon. He managed to capture my hands and he pulled me towards his body. I find you so beautiful. Wanna get laid tonight? He whispered. His friend cheers around us. Mas lalo ako nakaramdam ng galit but he is too strong. Nagpumiglas ako para makawala pero mas lalo niya akong hinawakan. Ang hawak niya, nagbibigay ng sagit sa akin kaya't nakaramdam ako ng takot. The crowd cheered and the guy who's harassing me laughed as if he is proud of what he's doing. Get off me! I will sue you! Sigaw ko pero lalo akong nilapit ng lalaki sa katawan niya. His hands are on my waist and he's sniffing my scent. Labis ang takot na naramdaman ko at gusto ko nang umiyak. Sa mga oras na namuong luha sa mga mata ko, biglang tumahimik ang taong nasa paligid namin. I pushed the guy again but he's not giving up. Dude, get off her! Nanigas ako na marinig ang isang nakakatakot na boses. Ang lalaki may hawak sa akin ay kagad akong binitawan, parang takot na takot. Tumakbo rin ang ilan pang mga lalaki na kaibigan niya yata at lahat sila ay takot na takot. Naparunok ako dahil alam ko kung sinong dahilan ng takot nila. Sorry, sabi ng lalaking bumastos sa akin bago tuloy ang tumakbo na parang isang takot na takot na bata. Huminga ako na malalim, pinigilan ng panginig ko bago ko nilingon ang nasa likuran ko. I saw a familiar guy who's looking at me darkly. Sobrang nagdidilim ang mata niya at kasabay noon ang pag-igting ng panga niya. You're drunk, he stated. Salamat. Mahinang sabi ko at mabilis siyang nilampasan. Umalis ako sa dance floor at dumiretso ako sa banyo. Ramdam ko ang pagsunod ni Wilson sa akin kaya inis ko siyang nilingon. Sa pagkakataong to malinaw na ang paningin ko. Ihahatid kita. Come on, you're being harassed here? Kaya kong sarili ko. What? Ano sasabihin mo? Tanggal na ako sa trabaho ko sa kumpanya mo dahil wala akong delikadesa? Sigaw niya at bahagya siyang napapikit pa lamang na nagpipigil ng galit. Just get out of this place. Nagtitimpi na sambit ni Wilson pero umiling lamang ako. Then get out of here. Don't follow me. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina pero kaya ko ng sarili ko. If I'm fired, then I don't care. Padabog akong pumasok sa banyo ng mga babae at di ko inaasang susundan niya ako hanggang doon. Galit ko siyang nilingon pero persahan niya nang nilak ang pinto dahilan para mataranta ako. Labas! Sigaw ko pero galit lamang siyang tumingin sa akin. Really? Kung di ako dumating kanina baka na-rape ka na. Dumagundong ang boses ni Wilson sa loob nitong banyo kaya biglang nanayo ang balahibo ko sa katawan. You don't care? He smirked sarcastically before shaking his head. Do what you want, iuwi kita. Hurry up! Parang Diyos na utos ng binata pero tumawa lamang ako. You wish. Padabog akong lumapit sa pinto, tsaka sinubukan buksan iyon kaso hinaharangan niya. Ilang ulit ko siyang tinulak pero mas malakas siya sa akin kaya hindi ko magawa ang gusto ko. Let me go. You are drunk. Moniski's outside. Why don't you get her? I am done with this. Wala ko sa mood. Do not expect me to seduce you. Buong tapang kong sigaw, kaya mabilis niyang hinuli ang dalawang kamay ko at sinandal ako sa pinto ng banyo. Fix yourself and go home. Maliing sambit ni Wilson pero wala akong planong sundin yon. Fine. Sabi ko kaya binitawan niyang kamay ko at iniyaan akong buksan ang pinto ng banyo. Pero nang makalabas ako ay mabilis akong tumakbo palayo sa kanya. Humalo sa mga nagsasayaw para di niya na ako makita pa. Sa bar counter ako pumunta at nag-order ako ng maraming inumin na agad kong inubos kaya parang sinisilaban ng katawan ko ngayon. I did not limit myself from drinking. Kaya ko pa kaya hindi ako uuwi hanggat di ako gumagapang.
I don't care. Martini! I shouted while drinking the last shot I ordered. Inabutan ulit ako ng bartender ng isa pang shot, kaya drinking the last shot that I ordered. Kinuha ko yon. Akmang iinumin kaso may kumuha nun mula sa kamay ko. Stop. I'll pay everything she ordered. Inabutan ulit ako ng bartender ng isa pang shot. Ano ba? Lasing na sambit ko, kaya't sinubukang abutin ng shot pero iniwas niya na lalo sa akin. I tiptoed to reach for my shot but he is too tall. Napasubsob ako sa dibdib niya dahil sa kalasingan at agad kong naamoy ang nakaka-addict niyang amoy. Let's go, he whispered but I shook my head. No, I stubbornly said before looking at his face. My eyes narrowed to see him clearly. Umigting ang panga ni Wilson, lalo't bago ko naramdaman ang kamay niya sa bewang ko. You're handsome. Wala na kay ni Monique? May iba ka na? Tanong ko pero hindi siya sumagot. I even heard someone calling his name but he seems he doesn't care. Uuwi ka na. I immediately cut him off by kissing his lips. Nilayo niya akong bahagya pero mas lalo kong tumingkayad para mahalikan siya. I am not in the mood to flirt kanina. But now I think I am. I said between my kisses. He scoffed. Flirt? I laughed before I stopped from kissing him because he's not answering my kisses. Umigting pang lalo ang panga niya bago niya inabot ang isang card mula sa bartender. Let's go. No! I shake my head a lot of times. Inalis ko ang kamay niya sa bewang ko bago ako umuso. Uwi ka na. Hanap na lang ako ng bago. Lasing na sambit ko sabay lakad pero natisod ako kaya't agaran niyang hinawakan sa tiyan para alalayan. Mariin na napamura siya kaya tinulak ko ng malakas. Si Monique ko? Sigaw ko kahit di ko naman nakikita si Monique. Lalo pang dumilim ang hawak ni Wilson sa bewang ko na parabang wala siyang balak ng bitawan ako. Muli akong dumikit sa kanya mula sa nanunuyang yumakap sa batok niya. His lips were in green line, so I tiptoed to kiss him again. I am more beautiful than Monique, right? Tanong ko at nang di siya makasagot, muli ko siyang hinalikan. This time, he slightly opened his lips to kiss me back. He did not do work this time. Ang kamay niya'y dahan-dahang bumaba sa puwet ko at saka ko binuhat. I encircled my legs around his lips while still kissing him. I want to be. Sabi ko sa gitna ng halik, kaya naman tumigil siya. Wala siyang sinabi, pero naglakad siya tungo sa banyo habang buhat-buhat ako. Ako na. Lasing na sambit ko nang buksan niya ang pinto. Pumasok ako at siya sa labas lang. Pasuray-suray ako naglakad tungo sa sink, tsaka naghilamos at dahil do'y nawala ng bahagya ang pagkahilo ko. Malandi kang ang tunay, Ivana. Ano? Masarap ba ang boyfriend ko? Tumigil ako sa paghihilamos at tiningon si Monique na biglang lumabas sa isang cubicle habang galit na galit ang tingin sa akin. I saw you kissing outside. Malandi ka? Sigaw niya sabay bato sa akin ng sanitizer. Napasingap ako at agad umiwas pero lalo nagdilim ang buong mukha niya sa galit. Grow up, Monique. Stop pestering my life. I said before turning my back to her but she shouted like crazy. So I was able to go out because I turned to her once again. You are a pest in my life. Inago mong boyfriend ko. Hindi ko inaasahan yung pagbato niya sa akin isang base, kaya hindi ko yon naiwasan.